km. Ang woman sa programang aron ang lungsod masayod maglakto-puffy aron himsog pirmi. Wa ko magdahom nga mahimo di ay akong biktima sa kahilo sa pagkaon or food poison. Lain gyud ang akong paminaw mo to nga palit na lang na kong gibati nga kasukaon ko pwera lang sa mga nangaon karon ha. Tulog yun ka bisis nga suka ko, hundang, papahulayon ko kadali, then mubalik na sa ngayo ko sa kumbana og usa ka baso nga lacto-puffy ug dayon gihurot na ko diretso og inom. Apan sa dihang inom na nako, ikalit magka lagsik ang akong lawas nga murag walay nahitabo. Nagpasalamat pug maayo sa lacto-puffy tungod kay gihimo siyang instrumento sa Ginoo aron maluwas ko ni adtong pagka food poison nako. Dili gyud ko mobiya niya. Hinuon ang akong himuon mga higala. Akong ihatod kaninyo mga higala ang maayong balita nga akong na-experience sa lacto-puffy kung giunsa ko niya pagtabang. Iaghata mo mga higala kung duna mo'y balatian sa inyong lawas o wa pa mo'y mga balatian, gamit na mo sa lacto-puffy tungod kay dako kaayo di ay ni og katabang sa atong lawas. Bring health into your home. Tulungan ang iyong katawan na makaiwas sa high cholesterol, high blood, diabetes, heart problems, o galing uminom ng Lacto-Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home, uminom na ng Lacto-Puffy Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Lacto-Puffy, ang ilindon nga maayo sa tanang sakit sama sa arthritis, diabetes, sakit sa tiyan, high blood, kidney, ulcer, atay, kalipanga, pagpanglipong-lipong, insomnia ug uban pa. Ang Lacto-Puffy tamin usab nga dili mataptan og sakit. Usa kanunaya ang pag-inom sa Lacto-Puffy para happy ug healthy ang pamilya. Mag-Lacto-Puffy kitang tanan. Mag-Lacto-Puffy. Lacto-Puffy, ilimnon alang sa tanan. Lacto-Puffy, palit na. Lacto-Puffy, ilimnon nito kaayo. Number 1, sa tanang sakit kini mo ayo. Lacto-Puffy, apel nga pagkaan nito. Pagka okay, diba? Wow. O kini man nalipod pa, inakanunaya. Lacto-Puffy, mapay na. Lacto-Puffy, kanunaya. Lacto-Puffy, masaligan na. Dalik na. Sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may tinig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.
chika ug advokasya. Kini ang inyong paboritong oras sa pagbinayloay og opinyon ug panahom gikan sa mga isyu sa katilingban hangtod sa mga tingog nga kinahanglang madunggan. Kini ang chika ug advokasya. Kuyog sa inyong higala sa kahanginan Grace Bakero. Padayon sa pagpakabana. Maayong adlaw sa ato mga tigpaminaw, oras tato karon alas 12:08. Another episode ta punta sa Chika o Advokasya. Sa matag pulong nga malito, kadunay paglaom nga mapukaw. Sa matag chika nga atong masugdan, adunay advokasya nga mapalig-on. Maayong adlaw kaninyong tanan og welcome once again sa Chika o Advokasya. Kini ang inyong paboritong oras sa pagbinayloay og opinyon og panahon. Gikan sa mga isyu sa katilingban hangtod sa mga tingog nga kinahanglang madunggan, kini ang chika og advokasya. Sa di pa nato sugdan natong exciting nga chika mga kabantay, let us acknowledge our hookup stations nga mao'y magpalanog sa atong programa diha sa ilang mga areas. Of course, we have 98.1 DYPS BT Radio diha sa Tuburan. And of course, we have 95.3 DYAJ One Heart Radio diha sa Sambuan. Okay, no? So, at least ang ato ang sibianan karon dili sa makagubot sa ato ang Senate, no? Grabe na ang gubuta. Oy, naglibog pa sila kung saon pag-determine kung karasa man gyud na ay quorum. Nga naa may duha wala. Anak ko no. Oy, so mo na ano kanang kanagubot naman sila diha, pila-pila sa ano. Maunang kanang since wala tay guest for today, akong gi-post kung unsay mga gusto ninyo nga advokasya o mga topic na atong hisgutan sa adlaw nga Huwebes. Of course, tungod kay namta diha sa grassroots no sa barangay. Daghan gyud ang utana about anang curfew, anang mag-video kay tungang gabi may untatok parehas kalamig tingog ni Sara Hieronimo, no? Mga Regine Velasquez level anang aron dita mo reklamo. Yun napoy mga ning message nga kons maghiskot ta og kanang koan-kons kanang curfew sa minors, curfew sa video key, ingon ana. Unya napo tinugutan na about VAUSI, but sis humana man ta sa VAUSI, pwede ra na ninyo i-like ang ato ang page no sa Bantay Radio Cebu. Unya inyo lang i-scroll dito naa dito ang topic kung diin unsang episode nato gihiskutan ang about sa violence against women and their children. Okay, so karon grabe jud bitaw na nga labad jud sa uno. Ilabi na kung lami na kayo imong tog. Unya po count kag nagbirit na silingan. Di ba? Kana mo kalitag siyaok sus ga video kid. Aray ko. No, pero mo lagi na kay kanumdum ko atong weekend. Summer camp ato graduation summer camp sa akong among mga bata sa Barangay Punta. Kay apil man sila sa summer camp sa City Hall. So naami representatives sa Barangay Punta. So dit gikan karkar amo sila gibiyahe padung Walbual kay among gipaligo. While nagligo-ligo pagkagabi pagkakadlawon nada yun ni message cons. Wala ka sa inyo ha dagnay nagsige siya gitsagit dire. Kay ga video kid ay. No ana. Kung nagani birthday, sabton po na to gamay, no? Kamo po mong mag-birthday niya, mag-video key mo, pag-imbitar mo silingan, aron dili mo mareklamuhan. No, video key mo, mag-birthday na, disan mo mag-imbitar. Respetar lang mo, mag-imbitar mo. No, ana. Usapod sa lain nga reklamo no kanang motor nga porte sa baa, magabi mabuntag, ano nga naon na gyud pagpatingog ng motor nga sakit kay sa dunggan. No, ang maayong balita, dili na basta-basta gitugutan sa balaod. Okay? Kanang magpataka lang kay video kay diha tungang gabi na may unta tog lami kag tingog. Okay ra unta. Mabot na gani mula pa sa kikagalas G's pahinahinaya na nimo. Kanang motor magabi mabuntag not allowed jud mo nga aka na bitawng super ka
kasaba ka na mo, buylo mo nga, mura mo inyo ra gyud ang kalibutan, na wala ing makadungog. Na, ang may balitaan na, dili na basta-basta nagitugutan sa balaod. Okay? Tungod kay managlahi ang saktong oras o multa, depende sa imong dapit ha. Kay naman tayo mga local ordinances. Either city, province, municipality, lain-lain ta og multa. Even sa oras, no? Kung kanus dili pwede, ingon na. However, maski lain-lain patag local ordinances na atay nasudnong lagda. No, in English, national laws. Na atay national law og kana sagad maunay sumbanan sa kadaghanang lungsod sa Pilipinas. Okay? Di ni mugna, dili ni tumo-tumo ni konsehal, ha, naagid tay national law, no? Not allowing this kind of disturbances. Okay? Kani ang inyong angay nga masayran. Okay? Ang curfew sa Saba, kanus pwede o dili pwede. Magsugod ta sa video kay. Okay, kanira ba yung Pilipino? No? Bisag asa ta mapunta, kuan gyud kuno, tamay gyud kuno kay tamanganta. Labi na ang mga sugbuanon. Kanood. Iyon na. Kanang noon gyud labi na sa Cebu noon gyud ta nga very good singers gyud ta. No, everywhere kung naay birthday na video kay. Maski ganig may okasyon mag-video kay man gani mag-karaoke. Kana tungod talented magud kitang mga Pinoy. Sa atong katalented, no, abusado na po tao sa hay. Di na tamo lantaw hala oras naman dahil sa ting pahuway. Okay, so muna nga para sa video kay o kanang sound system, kato mga naay negosyo sa aning mga sound system, video kihan. Sa tibuok nasod, gihingusgan gyud na sa Department of the Interior and Local Government, DILG. Gipanghingusgan gyud na sa DILG ang pagdili sa Saba nga video kay ilabi na sa gabi. Okay, sagad nga curfew kadaghanan sa mga ordinansa sa syudad. Like Cebu City, Mandawi City o guban pang mga syudad o munisipyo sa province of Cebu nagdili sa Saba nga video kay gikan sa alas 10 sa gabi hangtod alas 6 sa buntag. Okay, 10 p.m. until 6 a.m. Okay? Nganong ana magyung orasa? Kay tingkatog man gyud na, no? Mo man gyud body clock sa lawas. Normal nga body clock matug gyud tag gabi. Kay manarbaho ta, muskwila tag adlawan. O, di na lang nato i-appeal ang kanang mga call centers, no? Mga call center agents nga ang gabi nila trabaho. Lahi po na sila. Mauna nga sagad nga curfew sa majority sa Pilipinas, no, tibuok nasod. Naagid na ang curfew 10 p.m. until 6 a.m. the following morning. Okay? Mauna ha sagad usual nga curfew. Adlawan nga limitasyon. Bisan sa adlawan, kung ang kasaba makabalda na gani sa eskwelahan, sa opisina, or residential areas, pwede gihapon kining ireklamo ubos sa unjust vexation or local nga anti-noise pollution nga ordinance. Okay? So, mingon ka, alay, buntag na, pwede na kong mag-video kay. O, pak, full blast. Dili na pwede. Especially kung dool kag eskwelahan, dool kag opisina, or naa ka sa residential area na karon ra ba uso na ang work from home. Kanang gitawag bitaw nila virtual assistants. Ingon ana. Di ba kanang mga virtual assistants? O kanang katrabaho, palay magyud na. No, work from home man na. Mo na malas kay ka kung ang imong silingan singer. Malas kay ka kung imong silingan singer unya virtual assistant ka kay permi gina nimo background ang iyang shaok. Muna. Pero the good thing is pwede gyud gihapon ang ireklamo. Aside nga bati siya tingog out pa din. Pwede ni ireklamo under unjust vexation or atong local ordinance nga anti-noise pollution nga ordinansa.
Okay? Unsa may silot? Silot o multa. Kung makalapas sa lokal nga ordinansa sa kasaba, no? Kasagaran mao gyud ni ang silot. First offense, unang paglapas, 1,000 hangtod sa 2,000 nga multa. Pamultahon ka. Or, badlungon lang una ka sa barangay. Ato, moingon ang tanod. Kanang pagnguna na to ha, kay alas 12 na ra ba? Manggawas na mga wakwak. Kinahanglan mo maghilom. Aron di mo doon sa wakwak. So, kana, pwede na first offense. Badlungon na mo sa barangay, pinaagi sa barangay tanod or barangay officials. Pwede sad makabayad kag 1,000 hangtod sa 2,000 nga multa. O, kana kay badlungon man jud ta. Badlungon man jud. Nagka-second offense na pod. Ikaduhang paglapas. Musaka na po di mong multa kay second offense naman nimo. From 3,000 to 5,000. Kana diha, makabayad kag multa. O posibleng pag-confiscate sa sound system or video game machine. Paminaw mo ha. Kay ako, di ra ba jud mahimutang ang usa ka semana? Nga wag mo reklamo na cons. Diri sa Elvira Cui cons. Nag-video game na po sila cons. Nana po diri sa kuan, sitio kuan. Saba jud kay cons. Ana, no? Mao nang palihog lang, no? Maminaw taan ni mga kahigalaan, mga amiga sa kahanginan, ipalanog ning ato nga sibyaanan karon aron mahibaw in taon ninyo mga silingan. Nga naisilot na ay multa kung kita makalapas og ordinansa. Ha? Second offense, makabayad yung ka 3,000 to 5,000 nga multa. O posible pa makonfiscate ang inyong sound system. O kanang video key machine ninyo diha. Ha? O ingon sila ka, dali ako ni mo naabot diha, day. O dali ko naabot diri hala ha. Doon na ba ni ibtan og alingagngag. O ingon sila ka. Ana jud, ikatulong paglapas, ibtan ka na mo alingagngag kay saba jud kay ka. Sa ikatulong paglapas, to grabe naman yung magka-third offense pag yun, no? Di ta mapalabig pabadlong. Uy, kayong taon, matug sa na nga mga tanod. Mapahuway sa na sila bisag ila pa ng shift. Naapatay third offense, oy, ikatulong paglapas. Mapriso na gyud ka, kay kapoy kasi badlong ni mo dyan. Nandi gyud ka maminaw. Kay kasagaran, if mapriso ka sa imong third offense, mapriso ka, kasagaran na 1 month up to 6 months. Okay, mapriso ka na. Depende of course no sa kagrabihion. sa gravity na lang kapuya ba. Depende sa gravity. Or pwede sa masira imong negosyo kung naa kay videokihan. Ang imong videokihan gireklamo. Mo na third offense, pwede ka mapriso 1 month to 6 months. Siyempre, pangutanon ka, na priso ka. Katakon pa, magugo. Kapuya, wagi dungog na napriso ka kay kanang katulo na magagugibadlong kay sige ko katakantag tungang gabi no wala jud ko naminaw da ana no. So kana naa ganitay balaod, natay ordinansa atong sundon. Kay wa man nagibutang diha for nothing. Wala nagibutang diha para flower lang. Okay, gibutang na diha, gimugna na, gi-create na para atong sundon. Okay, for a peaceful and harmonious living sa ato ang barangay, sa atong community. Okay, atong hinumduman nga na atay silingan. Pwede raman jud magkaraoke, pahinayan lang siguro, inigtungtong og 10 p.m. Sabot-sabot lang mus kasilinganan ba, kaisa ra bitaw ang birthday, bitaw. Unya, mangimbitar sad. Aron di mo mareklamuhan. Bita? Naaman sad gud uban mga insensitive food kaayo. Kadlaw nang dako pero gabuto-buto pa ang music. Lagi no? Grabe makagamit og baffles. Uy, murag siya concert king and queen ingon ana. So, manata sa video ha. Salamat guys sa interaction everyone. Ari na punta sa kaning motor. Ako, hinakay gyud kog motor kay di mo ko ganang traffic. Di ko ganan magdugay og sakay sa sakyanan, taxi, grab, kay magsakit akong buko-buko. Mao nang ganahan gyud ko sakay og motor. Dali na. Basta kuan lang, careful lang gyud. Kay motuman sa saktong lagda, mag-helmet, ana no.
Kanya dapat usara pod ang sakay kay patay mo ni Raquel Arce. Makitaan mo diha daghan mo angkas. Okay? Arita sa saba nga mga muffler. Mura siya kasabot si muffler. Kini gidili bisan unsang orasa, buntag man o tungang gabi. Ang video kay na may oras no, pero kanig yung saba kay nga motor, nga saba nga muffler, di gyud na pwede bisang unsa pang orasa. Mabuntag ba na o matungang gabi. Nga naman, kay naatay LTO Administrative Order number 2005-01. Unsa man na siya, gidili ang paggamit og mga modified mufflers nga makabugna og saba nga lapas sa 84 decibels. Sa giingon pa ni Konsehal Paul Labra, katong guest na ko siya diri, kani kuno akong tingog, lapas na ni sa 84 decibels. Una, kani ba'y gasturya pa ko hawa, pa ko ni syagit ani. Pa ko ni syagit ani. Dako dyan kong tingog, guys. Ana siya. Mauna, gidili gyud ang paggamit sa modified mufflers. Kontra kinan ako, kana bitang motor nga grabe saba. Ako dyan, paspas ko kay ko makalistaan ng ilang plate number. Ana lang. Basta naagani ko, pakusog mo, di ba? Dali kay ko makalista na yung number. Ako gid nag-send ni Raquel Arce. Patay gid mo ron, ana ha. Kaya natay silot, ana, guys. Marag vlogger ba? Natay silot, ana, guys. Kasagarang multa, 1,000 hangtod sa 2,000. Or, tikitan ka, no? Tagaan kag TUP. Gikan sa CCTO, Cebu City Transportation Office. Pwede sad i-impound imong motor. Labi wakay saktong rehistro, wakay saktong dokumento, backing up sa imong motor. O kung dili matangtang ang saba nga muffler diha dayon. Kay gikan sa katong nabadlungan ka, no? Kana makasapot jud ang saba kayo na motor latche. Kuya was si interaction dayon. Makasapot dyan, uy, no, labi na ka nang nag-memorize ka, pak, niagi ang motor, ang kusog kayo mong tingog. Napapas ang tananggi, memorize. So, naatay, silot ha. Naatay fines for that, pwede mo tikitan, pwede i-impound imong motor, no? Because, wa ka nituman, no, sa lagda, or sa kaning, dili pwede, nga magsaba-saba, o kanang saba nga muffler. Hinumdumi nga ubos sa revised penal code. Butatag revised penal code ha, Article 287 under sa unjust vexation. Naaputay alarms and scandals under Article 364. Ang padayong paghimo o kasaba nga makadisturbo na gani sa kalinaw sa publiko, pwedeng kasuhan sa korte. Of course, kung kasuhan ka, makonbikto ka na akay silot nga multa or pagkabilanggo. Okay? Of course, kikuan man na siya. Ang imong violation, revised penal code naman. So, meaning, ang imong silot imong penalty, it could either be fine or imprisonment or both fine o imprisonment. Okay? I hope klaro na sa tanan. So, unsa man ang imong angay buhaton? Unsa man angay akong buhaton, Cons? Kung naay saba, di kayo ma-video, kay ba nagmamotor? Ayaw pakig-away direkta. Aron malikayan ang mas dakong gubot. O gisapot naman ka, makig-away naman noon. Ayaw, sunda, naatay process for that, no? Of course, number 1, i-report nimo sa barangay. Ang barangay ang unang tigpatuman gyud sa lokal nga ordinansa. Tawga ang barangay tanod desk, tawga ang barangay official nga duol nimo, kanang suod nimo, pa-back up ka, kay i-report nimo sa barangay. Kada barangay tanods office na anay hotline. Dapat naagid mo yung number sa inyong barangay tanods office. Like sa barangay Punta, natay Globe og Smart. Social. Natay Globe og Smart nga hotline. Kada barangay na agid na para in kaso magkinahanglan ta pag-rescue, pag-responde na atay matawag dayon. Aside sa dapat friends pod mo sa inyong mga barangay official. Okay? Ako pirmi gid na. No Cons pa-rescue mi Cons, pa-responde. Kung di na ko makosihal magbarangay tanod gid ko. Sa ay. Unya, no, tawgon nimo ang
Barangay Tanod Desk, aron sila ang musita sa sabaan nga silingan. Ayaw ka mo. Kay mainit man po to sila. Imong gisong, nalamig kailang katakanta, nagisapot sad ka, saputon sila, kay imong gibadlong, magubot na nun mo. Mas dako na noong gubot, imbis nga easy na tato kung ni-report ka sa barangay para si barangay na ang bahala. Okay? O, kung dili pag yun, o na interaction diri. Diri sa ato alas 3 sa kadlawon, pirmi magpabulhot. Pero sukad na anang humps, wala na. bitaw, sa among area, kanang amo ang lugar, lutsana na sa buhisan. Kani mga kolorom nga narias buhisan tuong pamutan. mga kolorom na motor, ari na agi sa amo ang area. Kusog na ba kayo mo pabulhot sa ilang motor? So, sige buhat na mo, gibutangan na mo hump. Upat ka buok hump. Wala ginaw mo giang-ang. So, giagi pa na mo council, yan ang higid mi, napabutangan. Salamat ni Konsehal Rolly Jurico para sa funding sa among upat ka humps diha, no, sa among area. Salamat sa di Konsehal Tito Abelia, Marian Caballero Maraviles, of course, yours truly, no? Sana sa sakto o pahimutang nga humps. So karon, di na sila mapabulot kay mamumo man sila. Kay upat gyud mo hump, giliman ka. Di na sila ganan mangagi sa among area kay upat ka humps, sakit daw sa lubot. Taas pa jud amo. Taas gyud amo hump, bahala mo dia. Mo to siya no. So i-report nato sa barangay. Ikaduha, kung di gyud mo patuo maski sa barangay, tawgo nato ang pulis. Ari na mosuda si pulis. Kung laom na gani ang gabi nga ay action ng barangay or na action ng barangay wa gihapon aning patuo ang gireklamo, pwede ka mo tawag sa 12 nga police station or sa emergency hotline 911. Kada barangay under mo sa Osaka police station. Like kami sa Punta, under mi sa police station 10. Kamong mga taga-punta, o di gani mo patuog barangay, dool mo police station 10, nas Labangon. O kana, pwede na, okay? Na kay parcel diri duha ka buok. O sige, panawag kay diri sa tika cellphone. Hindi na ko matubag kay radyo ko. Last is inyo nang i-document. Kung mahimo, pag video or audio recording, isip imong ebidensya nga nagpakita sa oras sa kasabaan ng dapita. Ilabi na kung plano nimo nga seryosohon gyud nga imo silang ireklamo pinaagi sa barangay hearing. Okay? So I hope klaro ang about sa saba sa videoke, curfew sa videoke, sa kasaba sa motor, no? Kay inigbalik nato, hisgutan nato, curfew na pod para sa mga menor de edad. Okay? So ato nang hisgutan, human ani atong mubong pahinumdum. Alam nyo ba na ang lactobacilli ay may anti-cancer activity na nagpapatigil sa pagdami ng cancer-causing bacteria sa ating katawan? At base sa pag-aaral ng mga eksperto, napatunayan na ang Lacto-Puffy Health Drink ay nagtataglay ng live lactobacilli strains at ang pag-inom nito araw-araw ay makakatulong upang makaiwas sa pagdami ng cancer-causing bacteria sa ating katawan. Kaya ugaliing uminom ng Lacto-Puffy Health Drink. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto-Puffy. Mabibili na po sa inyong mga suking botika. Bring health into your home. Nasinati ba ninyo ang grabing kaluya sa lawas hinungdan nga ikaw na sakit? Kana tungod sa bad bacteria nga naa sa imong lawas. Balansiho ng good ug bad bacteria sa lawas pinagi sa Lactobacillus probiotics. Usa ka good bacteria nga makatangtang sa dawtang kagaw hinungdan nga mabalik ang kahimsog sa lawas. Lactobacillus probiotics mao ang Lacto-Puffy food supplement. Batasan na kanunay ang pag-inom sa Lacto-Puffy, 100% natural, aprobado sa FDA. Bring health into your home. Tulungan ang inyong katawan na makaiwas sa singaw, tonsillitis, ubo, hyperacidity, dysmenorrhea, tagihawat, sakit ng ngipin, sore throat, lagnat, allergies, skin diseases, at sinusitis. Ugaling uminom ng Lacto-Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotic drinks na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto-Puffy Health Drink. Mabibili na ito sa inyong mga suking butika. Gabay sa maayong panglawas.
Atun kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Ang ahos kon garlic na ila nga makahatag og dugang kalami sa pagkaon. Apan gawas na ini dunang kinigitawag og selenium, usa ka antioxidant nga mao'y mupatok sa high blood pressure ug mopaus-os sa risgo sa ubang matang sa cancer. Mao nga inay nga asin ang isagol sa pagkaon aron kini mulami. Suway ang fried powdered garlic kon pinulbos ang ahos, menos pa kini sa sodium. Mga gabay sa maayong panglawas. Atun kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Lacto Puffy, bring health into your home. Dahil sa pabagubagong panahon, nauuso po ang trangkaso o flu ngayon. Pero kung malusog po ang inyong immune system na sinasabayan ninyo ng pag-inom ng Lacto Puffy Health Drink, hindi dapat katakutan ang sakit na ito. Dahil ang Lacto Puffy Health Supplement ay tumutulong na mapalakas ang inyong immune system upang kayo ay protektado 24 oras. Bring health into your home. Drink Lacto Puffy. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Oras nato karon alas 12:34. Okay, so atong hisgutan before ta naga-commercial, no? Atong hisgutan nga about sa curfew para sa mga minor de edad. But before that, of course, ato na po di-acknowledge ang ato ang mga hookup stations. Kumusta mo diha no? 98.1 DYPS BT Radio diha sa Tuburan. Of course, sa ato mga amigo diha sa 95.3 DYAJ1 Heart Radio diha sa Sambuan. Maayong pagpaminaw sad ni Mirna Baquero Lad diha dito sa Balilihan, Bohol. Na may pagpaminaw sa tanang mga barangay officials diha sa Balilihan. Maayong pagpaminaw ni diha. Yes, of course, may pagpaminaw ni Samuel. Oh, talisay magkasam no? Shout out na diha niyo. Ana. So mag-interaction sad kasamha. Mag-disco ta karon about sa curfew para sa mga minor de edad. Okay? So unsa man ang saktong paagi jud kung mag-rescue tag mga minors nga naa pa sa gawas lapas alas 10 sa gabi. Unsa ang tulubagon sa mga gidikanan? O mo na kamo mga gidikanan na gani mo anak nga minor, inyo sa nalililion kung napaso sa inyong balay, o napapa dito sa taytayan. Ano kasaga? Pare atong ning trending bitaw gawa sa chungwa. Nagboxing gawa sa chungwa ba to? Nabagdag-cooking mga lawas, Ginoo. Ang pagpatuman sa curfew para sa mga minor de edad, usa na ka sensitive no nga buluhaton. Nga naman, dili kini pag-aresto. Kaya ato nang klarohon, dili na pag-aresto, kundi usa ka rescue operation aron maprotektahan ang kabataan. Suma sa balaod sa Pilipinas kaning Juvenile Justice and Welfare Act kaning Republic Act 9344, no? Nga gi-amendahan sa Republic Act 10630. Ang paglapas sa curfew dili usa ka kriminal nga buhat. It's not a criminal act para sa bata ha. Gitawag kini nga status offense. Kay dili man kriminal ang bata. Wala man nato siya gidakop. Wala na to siya gi-aresto. In fact, ato siyang gi-rescue. So ania ang saktong pamaagi sa pag-rescue og mga tulubagon sa mga ginikanan nga nahiuyon gyud sa balaod og sa mga guidelines sa DILG. Okay? Number 1, unsa man gisaktong pamaagi? Kung natay makit-ano nga mga minors diha sa kadalanan lapas na sa 10 PM na curfew. Mao ni ang angayang sundon sa mga barangay tanod, sa mga pulis, sa mga barangay officials. Number 1, speak humbly and decently.
Kasi pasabot ana. Kinahanglang mapa-ilubon, no? Mapa-ilubon, matinahuron, ug malumo ang pag-istorya sa bata. Bawal ang manghadlok, bawal ang musinggit, bawal ang manakit. Samot na ng manakit. Wa agitay karapatan manakit. Maanak ba na nimo o di? Samot o di nimo anak. Wa agitay karapatan. Okay? Wa ka ni karapatan ng ginikanan. Sa una okay naman to. Karon awa pa sakit di patay ka social media, no? Speak humbly and decently. Dili na to hadlokon ng bata, dili na to singgitan, di na to pasakitan. Dili pwede presohon o pusasan. Okay? Ato nang i-remind ha sa to mga tanod, mga kapulisan, dili pwede presohon o dili pwede pusasan. Okay? Kay dili pud na sila pwede isagol sa mga hamtong. Di pwede isagol sa mga adults nga dunay mga actual nga krimen. O maski katong gidetain pa no kay wala pa naman nagkaso, dili na pwede isagol ang mga bata diha. Kay dili sila pwedeng ibutang sa sud sa selda sa prisuhan. Okay? Because mobalik ta sa una na to nga testimonya, grabe sa testimonya. Sa una natong giingon nga wala nato sila gidakop. Di nato sila dakpon kay di sila pwede presohon. In fact, adto na sila dadon sa barangay hall. Okay? Naamatay barangay vow desk. Apil man na sila trabaho. Naapod ta kada barangay na IBCPC, Barangay Council for the Protection of Children. Naana kay maunay mo atiman ing aning mga sitwasyon na. Ang bata kinahanglang dadon sa barangay hall aron i-turn over sa Barangay Child Protection Committee or BCPC o sa dapit diin dunay barangay vow desk officer. Okay? Kay sila ang moatiman sa bata. Of course, no, atong protocol gyud na idokumento gyud nato sa saktong paagi. Proper documentation. Kuhaan og baseline nga impormasyon ang bata. Demographics, pangalan, edad, address, pangalan sa ginikanan. Girekomendar nga dunay social worker dapat. Or kung walay social worker, babay nga barangay official or barangay employee nga babay, samtang gi-process pa, no? Aron komportable ang bata. Okay? Next, pagpahibalo dayon sa ginikanan. Human ma-rescue ang bata, kinahanglan kontakon dayon ang mga ginikanan o ang guardian aron mapahibalo sila o aron makuha na ang bata. So, among experience sa barangay, ma-turn over na namos ginikanan, wa pa danting sa kaoras na napod sa gawas ang minor. Diyos ko Lord, Ginoo. Pagkakapoy, trabaho No? So, unsa may tulubagon sa mga ginikanan o guardian? Tungod kay ang bata, giisip man nga biktima. Di ba? Girescue man na to ang bata. Tungod kay giisip na to siya biktima o giprotektahan sa balaod. Ang mas dako og tulubagon, mao ang ginikanan o ang legal guardian ubos sa prinsipyo sa parental responsibility. Okay? Depende sa ordinansa sa inyong lokalidad. Kasagaran, mao gyud ni ang mga silot o tulubagon sa ginikanan. Okay? First offense, ng unang paglapas, pagpatawag, no? Tawgon ang ginikanan sa barangay aron formal nga i-turn over ang bata. Mora na. Human, ipaagi siya counseling or paatinon siya seminar. Mahimo siyang inviton ang ginikanan nga mo-attend siya seminar o counseling session bahin sa responsableng pagkaginikanan. Kung sa DILG pa na nga activity, kung sa God activity pa na, ang tawag na Parent Effectiveness Seminar. PES, Parent Effectiveness Seminar. Kada tuig na agyud ta ipahigayon nga PES. Kada barangay naagyud na Parent Effectiveness Seminar kada tuig. Apil na sa ato ang God Plan, Gender and Development Plan kay di na i-approve sa DLG kung wala na nga seminar.
Okay, ikaduhang paglapas, no? Oh, for example, kana no, pag ikaduha, na rescue na po ni mong anak, giuli sa inyo ha. Unya, wa gyud gihapon kay action sa imong anak, kipasagdan ra gyud gihapon nimo, naa na tay silot for second offense. Mo na ang gitawag nato og community service. Ang mo render o community service, dili ang bata ha, ang ginikanan, ang mahimong pwede natong tagaan og 7 days o kapin pa no nga community service sa barangay. Manglimpyo, mag-tree planting o uban pa. Okay? So kanang community service ka ipataw nato, ihatag nato sa ginikanan na ha, dili sa bata. Okay? Kung second offense, mapamatud-an sa barangay na wa gyud kay action sa imong anak. Pag humanaw turnover, wa pay 1 hour na nasad sa gawas. Okay? Na posible pud ka makabayad og multa, no? Nga pwede ka taga pahamtangan og multa. Noon barato ra 1,000 to 2,000, no? O nya, sunod, murag busy jud kay nga pagkaginikanan kay nagka third offense and onwards pagyud. So mas dako na nga multa. No, mas dako na nga multa mo, daga na nag 3,000 to 5,000 nga multa. Pwede na pud ka mapriso. Katong second offense, community service raman, di ba? Pwede na ka maglimpyo, pwede ka mag-tree planting, o magtanom ka gimonsito diha, kamunggay, kamatis, na. Pero, sa third offense and onwards, pwede na ka mapriso. Ikaw nga ginikanan nga gapasagad. Okay? Gikan sa pipila ka adlaw hangtod sa usa ka buwan. So it could either be like 1 week to 1 month or 2 weeks to 1 month, depende sa kabug-aton sa ordinansa. Okay? Ang kaso ubo sa child abuse, no? Kung makita nga doon na grabing pagpabaya, grabe na gyud no, pabayaan na gyud yung mga anak, gross negligence sa bahin sa ginikanan, pwedeng mapasakaan o kasong kriminal ang ginikanan tungod sa pagpabaya sa kaayuhan o kaluwasan sa bata. So, pwede mo makiha. Pwede ta makiha og child abuse under Republic Act 7610. Kung wag ka ng grabe na gyud ang pagpabaya, no? Kay ato hinumduman ang tumong sa curfew ha, ang curfew na no, to instill in the minds of the minors ka bawal gyud sila sa kadalanan labi na gabiing dako. Kaya nga naman, ang tumong sa curfew, pagsiguro nga luwas ang kabataan, gikan sa disgrasya, mga gang wars, o mga criminal elements, no, nga manggawas ilawom na sa gabi. Dili mga wakwak, dili mga aswang ha, kanang mga criminal minds ba, nga gabi na nila buhaton nila mga criminal mga actions kana. Muna tumong sa curfew, luwas ang kabataan. Muna ang collaboration between the barangay through the barangay officials, barangay Vaudes, barangay Tanod, ug sa pamilya sa mga minors, maunay yawi sa epektibong pagpatuman sa curfew ordinance. Magsugyod yun na sa atuang panimalay, okay? Kaya dili kaya sa barangay level alone. Tabangan na to ang barangay, tabangan na to na dapat collaboration sa barangay ug sa community, no? Kay that's the only key para for an effective enforcement and implementation sa curfew ordinance. Kugihana kons oy. John Joel Calderon, maayo pagpaminaw ni mo diha. Maria Elena Garcia Punong, thank you for watching. Okay, so I hope wala mo questions. Unya na ito ni basahon ang inyong mga comments and reactions. Human ani nga to ang last commercial kay inigbalik na to, hiskutan na to ang kaning ang palisiya sa no segregation, no correction policy kay daghan kayong reklamo about ani nga polisiya. Pa-shout out sa Marian Scons Batch 2003. Yes, may pagpaminaw sa Batch 2003 sa St. Mary's Academy of San Nicolas. Yes, thank you kaayo, no?
Gi-shout out mo ni John Joel Calderon. Okay, sa ating balik na to atong hisgutan ng about sa solid waste na puno nga about sa basura nga mga polisiya human aning mubong pahinumdum. May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopaffi, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopaffi araw-araw. Natural ang galing. Maayong adlaw, magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Doc Bani Bernardo, isang naturopathic and lifestyle medicine practitioner. Alam ba ninyo na ang ating pong immune system ay 70% na naandito sa ating gut health. Kaya napaka-importante yung ating digestive tract na maayos at maganda para po maganda rin ang ating immune system. Subalit, ang ating problema ay napaapektuhan po ang mga microflora or yung ating microbiome dahilan na rin po sa exposure natin sa napakaraming environmental factor, mga stressors sa ating mga kinakain ng mga process at saka po exposure natin sa pang-araw-araw nating ng mga sedentary lifestyle. Paano ba ang pwede natin gawin na ito po ay maibalik, maseayos at gumanda ang ating pong immune system, lalo na po yung ating pong gut health. At pwede po natin gawin, syempre number 1, kailangan po nating ayusin ang ating lifestyle. Kailangan tayo po ay maayos ang pagtulog. Meron po tayong ginagawang pagpapaaraw, kasabay ng pag-eehersisyo, pagpaaraw sa araw-araw na 30 to 1 hour, kasabay ng mga exercise, kasabay ng paggalaw-galaw natin. Maging yung po ating mga paghinga ay kailangan siya. And then of course, napakaganda rin para sa mental and emotional health ay napaka-importante na maganda yung ating pananaw sa buhay kasi ang sinasabi po, yung ating pong digestive tract is the second brain at yung ating brain ay second stomach. Kaya napaka-importante. At kasabay, napakaganda kasi meron po tayong available para po mabalanse, gumanda po ang ating digestion, yung ating metabolism, wala po tayong problema ng mga bloatedness, hindi po tayo hirap kapag dumi, pwede po nating ibalik ang ating pong gut health na makakatulong sa ating immune system. So, pwede maging balanse, maganda ang ating microflora ng ating gut or ating tiyan, digestive tract, sa pamagitan lamang po ng pag-inom ng Lactopaffi, 30 ml 3 times a day bago po tayo kumain na maging parte ng pang-araw-araw natin na buhay. Kung hindi naman po, pwede nyo po siyang ihalo ang 30 ml sa araw-araw nating mga healthy drinks na pwede natin pong inumin sa araw-araw. Ugaliin natin tayo ay may Lactopaffi para sa masigla, magandang ating gut health, maging ang immune system at ang ating pong overall health and wellness. Para po sa inyong improve immune system, improve gut, at overall health, the healthier you, Lactopaffi every day. Muli, and once again, this is Doc Bani, ang inyong gut health expert. Oras nato karon alas 12:51. So before the commercial, ato dahil i-greet no ang ato ang mga listeners for this afternoon. Shout out sa akong ka-workmate diri silang Tenny, Ma'am Ched ug Jumil nga nagduwa og ML. May pagpaminaw. John Joel Calderon, Maria Elena Punong, thank you kayo for watching. Ang inyong mga interactions ato na basahon later on. So karon ato gisgutan very briefly kay ato naman ni nahisgutan sa niagi natong episode ang solid waste management. No kay issue kay nato karon ang no segregation, no collection policy. No? Mo na nga kinisakto gid kaayo nga atong hisgutanan, ilabi na nga ang issue sa basura adlaw-adlaw nga hagit sa komunidad ug nagkinahanglan gyud og walay hunong nga pagpahinumdum. Nindot ni nga segment kay gawas ka makapukaw sa disiplina, mapun-an pa gyud og diskusyon bahin sa umaabot o kasamtangang mga balaod sa plastic, no? So for example, ang patakaran sa no segregation, no collection policy, ngano kinahanglan man nato siyang i-istrikto?
no? Pinaka number 1 nga rason sa ato ang LGUs aron maminusan ang basura nga mapunta sa landfill o mapadali ang pag-recycle. Ang problema nato karon kay ang ato ang labayanan. Bisag unsaon pa nato pag-segregate, lahion nato ang malata, di malata, inig-abot sa labayanan, masagol ra gihapon, wa gyapon bili atong no segregation, no collection policy. Unsaon man pagbuhat og husto. Atong balikon og pag-edukar. Let us educate the public once again sa kalainan sa biodegradable, malata, no? Non-biodegradable, di malata. Mga recyclable, kana pwede pa magamit. Og hazardous, no? Mga special waste, sama sa battery, kuba nga suga o guban pa. Okay? Naatay pagdisiplina sa schedule. Ato hinumduman sa saktong oras ug adlaw kung kanus-an nato ipagawas ang atong basura base sa ato ang schedule sa ato ang sitio. Okay, di nato ipasagad og labay sa gawas kay magsaligta nga naay basura nga mokuha. Okay? Point for discussion. Ang batasan sa uban nga maglabay sa gawas sa inyong schedule. Mo na hinungdan nga magkatag tungod ang mga iro, iring og tao og makabara sa kanal kung mag-uwan. Kadi naman kay iro og iring ra mangalkal hasta masang tao. E kumanog kalkal di na ba ibalik? Maunang musud nas mga kanal mo baragyod kinig uwan. Okay, naputa issue bahin sa plastic ban og plastic tax. Okay? Kini nga bahin kaning plastic ban o plastic tax. Buhisan ang tax ba? Kini nga bahin magdala ni og discussion ngadto sa mas lawom ug mas proactive nga level no ang pagminos gyud sa paggamit sa plastic mismo. Okay? So nate kasamtangang ordinansa. Pero kumusta man ang pag-implementar sa dili paggamit og plastic labi na ka ng mga single-use plastic og sandubag sa mga establishments matag adlaw or on specific days of the week. Nabayag yung mga lugar nga no plastic gyud. No? Ikay magda imong own kaugalingon nga eco bag. So muna ato ang alternative. Para dita makagamit og plastic, gamit ta og eco bag, net bag, magdala ta kaugalingon natong sudlanan or Tupperware kung mopalit sa merkado o karinderya. Aron dili na makagamit og plastic. Okay? So unsa ang dapat natong buhaton? Call to action. Unsa may agig tawag sa aksyon na to ani. Ari ta magsugod sa panimalay. Ang tinuod nga solusyon magsugod yun sa kusina sa matag panimalay. Naagi diha no ang secret diha sa kusina sa atong tagsa-tagsa ka mga panimalay. Kani hagit sa ato ang komunidad. Unsaon man pag-awhag sa mga silingan nga mahimong bantay basura. Murag bantay radyo o dili magpabungol no sa mga nag-abuso. For example, nakita ko atong one time usa ka balde nga lamaw iyan jud giyagyag sa karsada ato bangat sa merkado. Purti gyud akong guulan nagtan-aw no. So pwede nga mga pangutana kanang inyong mga pangutana kuan kay na no very timely ug haom kaayo sa ato ang topic karon. Mao na nga kanang ato nang ihatag no kana nga pangutana sa inyong tan-aw unsa may nag-unang rason ngano nga maglisod gihapon ang pipila ka dapit sa pagtuman sa segregation. No kulang ba sa impormasyon o kulang lang gyud sa disiplina? Okay, kana no at pwede na nato nga ipangutana sa ato mga kaugalingon. Last question, uyon ba kamo nga patawan og dugang buhis o singil ang paggamit og plastic sa mga tindahan aron mapugos ang tanan sa paggamit og eco bag? O kanang mga pangutana ha, valid kay na inyong mga pangutana. Thank you kaayo no sa naghatag aning mga pangutana because ato ning ipatubag sa mga hingtungdan. Kita po sa ato mga kaugalingon at usa ding ipangutana sa ato mga kaugalingon. Ngano kaha nga magdaghan man kay magtapunog nga basura sa kadalanan? Usab ako sa naghatag anang basura diha sa dan? Di ba? Sakto ba, Ma'am Charito Ansay? Ana, no? So, pwede gid kayo both. Kaning problema sa basura,
problema sa curfew sa minor de edad, problema sa curfew sa kaning pagkatakanta sa videokihan, problema sa mga motor nga kusog kay magpaandar, dili ni problema lang sa gobyerno. Ato aning personal sad nga hagit, no, personal nga hagit sa atong kaugalingon. Kung kahibaw ta nga makatapunog og basura, if mo apil, di na ta maapil og labay diha. Aron makita sa uban no, sila lagi sila maglabay ingon ana. So gamay ra kitag oras, daghan kitag hisgutan, pero I hope nga katutanan atong gihisgutan na sud sa inyong mga alimpatakan, no? Nga tanan nga naay ordinansa, naay balaod, gipatuman na para sa kahapsay o kalinaw sa ato ang komunidad. Usa ni sa advokasya nga ato nga gibalik-balik diri sa chika o advokasya, no, nga everything will fall para sa kaayuhan sa kinabag-an, no, general welfare. Nay interaction diri kana jud mga maglabay og basura sa dili nila barangay, dinaghan pa ang ilabay, huy kaulaw pud mo, o di ba? Kana bitang tagalaing barangay anha mo labay sa inyong barangay, o di ba? So kana kuan sad na, no, kana nga bantayanan pud na. Unya wa na magitay igong oras, gamay ra gyud atong oras, no, but daghantag na hiskutan, no. Dili lang dinhi natapos ang atuang advokasya, na magpadayon gihapon ang atuang advokasya diri sa atong programa, ilabi na kay dako kaayo og impact ang mga balaod og ordinansa sa barangay sa adlaw-adlaw nga kinabuhi sa mga driver, sa mga ginikanan og ordinaryong mga residente. Sugod pa lang kini sa atong paglihok sud og gawas sa radyo. Daghang salamat sa paguban kanamo karong adlaw sa chika ug advokasya. Hinaot nga ang mga pagtulunan nga inyong nadawat, inyong madaladala bisan asa kamo muadto. Sa dili pa nato nga human ani atong programa, atong once again i-acknowledge ang atong mga hook-up stations. Salamat kayo sa paguban namo karong adlaw. 98.1 DYPS BT Radio diha sa Tuburan ug 95.3 DYAJ One Heart Radio diha sa Sambuan. Og sa ngalan sa hiniusang puwersa sa El Nuevo Bantay Radio, sa atong CEO o kanhi 3rd District Board Member sa Cebu Province, ang maanyag nga si Engineer Gigi Sanchez, sa atong Vice President for Admin, Attorney Michael Sanchez Zaballero, sa among Station Manager June Carillo, o sa akong partner technician Kinon Siniza. Yes, kini si Grace Bakero nga nag-ingon padayon sa pagpakabana o kini ang chika o advokasya. Maayong Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming. 24-hour service, Bantay Radio brings you local and national issues across the land, reaching over 10 cities and municipalities, simulcasting 3 frequencies on the AM band. El Nuevo Bantay Radio, El Nuevo Bantay Radio. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.